Dear Amihan Stories presents Loving the Billionaire's Secret Son by Jasmine Jail. Ay! Sa sobrang lakas ng tili ni Roxanne ay narinig na siya sa buong opisina, kaya napatingin sa kanya halos lahat ng katrabaho niya. Tumigil naman siya at dahan-dahang bumalik sa kanyang upuan, pero ang labis sa tuwa sa ekspresyon niya ay hindi pa rin nawala. Hi, Jorox. Natigilan siya nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Ang malambing na boses na agad kumukumpleto ng kanyang araw kapag naririnig niya. Ang boses na nagmumula sa kasintahan niyang si Jomar. Ang lakas ng tili mo ah. Abot hanggang sa labas. Ang lapad din ng ngiti mo. May good news ba? Share mo naman sa akin. Talagang may good news, Jorox. Tingnan mo oh. Abot ay nga pa rin ang ngiti, sagot niya sa lalaking tinawag niya ring Jorox. Iyon kasi ang tawagan nilang magkasintahan. Pinaghalong mga letra mula sa mga pangalan nila na Jomar at Roxanne. Notice to mula sa main branch sa Manila. Sambit ni Jomar matapos abutin ng papel na ibinigay niya rito. Ano sabi rito at halos hindi masukat ang ngiti sa mukha mo? Basahin mo na lang kasi. Reklamo niya. Hindi na nga ito nagsalita pa at binasa na lang ang nilalaman ng notice na nagmula sa main branch ng clothing brand company na pinagtatrabahuhan niya. Ang famous jeans and shirts. Legit ba to? Bigla ring lumapad ang ngiti ni Jomar matapos mabasa ang buong nilalaman ng notice. Ano ba sa tingin mo? Di ba roon ka naman pumapasok sa main branch? Pirmado to ng CEO mismo eh. Legit nga to. Agad na sagot nito habang nakangiti pa rin ang malapad. Kung ganun, doon ka na papasok sa main branch. Magkakasama na rin tayo sa wakas. Hindi lang yun, Jorox. Papasok ka rin doon bilang supervisor. Si Jomar na nagpatuloy na sasabihin niya sana. Ibig sabihin, promoted ka. Mula sa pagiging team leader, ngayon, supervisor ka na. Congratulations, Jorox. Bigla siya nitong niyakap matapos magsalita at nang kumawala na ay hinalikan naman siya sa labi. Ano yun ah? Ikaw talaga, nagpasimple ka na naman. Kunwari ay angal niya rito pero nagustuhan din naman niya ang ginawa nito. Dala ng sobrang excitement na nararamdaman ko, Jorox. Agad na sagot nito. Pasensya na, pero ako tong mas nasasabik sa promotion na natanggap mo. Yung promise mo sa akin ah, baka nakalimutan mo na. Ano yun? Meron pa ba akong ipinangako sa'yo na hindi ko pa natutupad? Kunot noong tanong nito sa kanya at napakamot pa ito sa ulo. Ay, madaya, nakalimutan na. Nakangusong sagot niya. Di ba sinabi mo sa akin na ititreat mo ako kapag na-promote na ako? Ah, yun ba? Agad na sagot ito. Akala ko kung ano na eh. Siyempre, tutuparin ko yung Jorox at dahil hindi lang promotion ang natanggap mo, kundi malilipat ka rin sa main branch kaya sa mamahaling restaurant kita dadalhin. Talaga? Labis ang tuwa na sambit niya, pero kalaunan ay bigla ring napalitan ng pag-aalala. Kaya lang magastos doon, baka maubos naman ang sweldo mo. Okay na sa akin kahit sa Jollibee, hindi na ako magre-reklamo, Jorox. Unang intindi ng gastos, ako na bahala doon. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-enjoy. At tinupad nga ng kasintahan ni Roxanne ang pangako nito na ililibre siya sa mamahaling restaurant. Sinubukan niya itong pigilan dahil sa pag-alalang baka maubos ang pera nito. Pero nagpumilit pa rin ito at siniguro naman na sapat ang pera nito. First time niya makapasok sa mamahaling restaurant kaya sobrang saya niya. Sinulit niya ang pagkakataon at nagpakabusog. Hindi rin siya pumayag na may matira sa mga pagkain na in-order nila. Wow, kung katulad mo lagi na sobrang ganadong isasama ko sa ganitong mamahaling restaurant. Hindi talaga ako manghihinayang na gumastos ng pera. Sulit ang paggastos sa'yo. Wika ni Jomar na hindi niya sigurado kung compliment ba o nangahamak. Dapat ba akong matuwa sa sinabi mo o need ko mainis? Sagot niya at pagkatapos ay inirapan niya ito. Dapat ka matuwa, Joros, dahil hindi pa rito nagtatapos ang sorpresa ko sa'yo. Meron pa akong niyandang regalo para sa'yo, pero kailangan mo sumama sa akin sa kondo para maibigay ko sa'yo. Talaga? May ireregalo ka pa sa akin? Napatitig siya kay Jomar, kasabay ng muling paglapad ng mga ngiti. Ah sige, punta na tayo agad sa kondo mo, tapos na rin naman tayong kumain eh. Paglabas sa mamahaling restaurant ay dumiretso na sila sa kondo kung saan tumutuloy si Jomar.
Kanino ko pa gustong-gustong itanong sa Jorox? Kanino ba tong kotse na ginamit natin? Pag-uusisa niya na maipark na ni Jomar ang sasakyan at nakababa na rin sila. Hindi ba sinabi ko na sa'yo sa chat kanina? Hiniram ko to sa pinsan kong medyo may kaya. Agad na sagot nito. Pagkuway nagsimula na silang maglakad patungo sa condo unit. Sobrang bait naman ng pinsan mo, di pinagkatiwala sa'yo ang kotse niya. May bago na kasi siyang kotse. Itong ipinahiram niya sa akin ay luma na. Kesa amagin daw at masira, ipapahiram na muna niya sa akin. Actually, ibinebenta na niya to. Habang wala pang buyer, ito na muna daw ang gagamitin ko. Ah, ganun ba? Napapatango-tango ang sagot niya. Kaya kung may alam ka o kakilala na naghahanap ng second hand na kotse, sabihan mo ako agad para sa ating mapuntang komisyon. Sayang din, di ba? Itong condo unit. Usisa niyang muli na makarating na sila sa pintuan ng condo unit kung saan ito tumutuloy. Teka nga lang muna, ano bang ibig sabihin ng mga tanong mo na yan sa akin? Hindi mo naman siguro iniisip na mayaman ako at nagpapanggap lang na isang ordinaryong tao. Kapag hindi mo nasagot na maayos ang tanong ko, ganun na nga ang iisipin ko. Hindi agad sumagot si Jomar at pumasok muna sa condo unit na iyon. Agad naman siya sumunod dito at naupo sa mini sofa. Sinabi ko na rin sa'yo noon, pero sige ulitin ko. Wika ni Jomar matapos itong maglabas ng tinimplang juice mula sa ref at inilapag sa mesang fiberglass na nasa harapan niya. Pagkatapos ay naupo na rin ito. Sa uncle kong condo unit na to, ipinagamit niya to sa akin mula nung mag-migrate siya sa Canada. Ako daw ang bahala kung papaupahan ko o kung ako mismo gagamit since regular na ako sa famous jeans and shirts. Kaya ako na lang ang gumagamit ito. Hindi ko rin naman talaga na matutuluyan lalo pat wala naman akong kamag-anak na pwedeng matuluyan dito sa Manila. Napatango-tango siya matapos marinig ang paliwanag ng kasintahan. Convincing naman ang mga sinabi nito. Pero bakit kaya may kakaiba siyang nararamdaman tungkol sa pagkatao nito? Okay na ba, Jorox? Untag nito sa kanya. Yeah, sagot niya nang bigla siya matauhan. So, ano yung ibibigay mo sa akin isa pang gift? Tanong niya na puno ng lambing ang boses. Wait lang. Anito at pagkatapos ay dali-dali itong pumasok sa kwarto nito. Pagbalik nito ay agad na iniabot ang isang susi sa kanya. Ano to? Nagtatakang tanong niya. Tumawag ka muna sa bahay niyo bago ko sagutin ang tanong mo. Naguguluhan man ay sumunod na rin lang siya sa sinabi ng kasintahan. Mabuti kung nasa bahay si mama, lalo na't linggo ngayon at mag-alas 5 na rin ng hapon. Siguradong nasa gala na naman yun. Alam namang feeling bagets yun, porket single. Nakangusong wika niya habang nag-dial sa kanyang cellphone. Matagal lang biyuda ang kanyang ina. 5 taon na nakalipas nang mamatay ang kanyang ama dahil sa komplikasyon sa baga. Malakas kasing manigarilyo at uminom ng alak nung nabubuhay pa. Bagamat responsableng ama naman at kahit kailan ay hindi sila pinabayaan. Hello, Roxanne. Kanina pa ako chat-chat sa'yo pero hindi ka nagre-reply. Nasaan ka ba? Bahagya siya nagulat nang itapat niya ang kanyang cellphone sa tainga at biglang narinig ang halos pasigaw na boses ng kanyang ina mula sa kabilang linya. Nailayo pa niya ng bahagya ang kanyang cellphone at pagkatapos ay inilapit niya ulit ang dahan-dahan sa kanyang tainga. Hello, Roxanne. Nandyan ka ba? Bakit hindi ka sumasagot? Narinig niyang pangungulit ng kanyang ina. Ikaw naman kasi hindi ka nagdadahan-dahan sa pagsasalita. Parang gusto mong basagin ang eardrum ko eh. Reklamo niya sa kanyang ina na nasa kabilang linya. Nasan ka ba kasi? Kanina pa kitang hinihintay. Alam mo na mga alis ako at may imimit ako importanteng tao. Hay naku tigilan mo na nga yung pakikipag-meet sa iba't ibang lalaki. Lolokohin ka lang ng mga yan eh. Sermon niya sa ina. Iba ito ngayon, Roxanne. Seryoso siya at gusto niya akong pakasalan. Sus! Reaksyon niya habang napapailing-iling pa. Bilisan mo na, umuwi ka na't may dumating na scooter dito. Para daw sa'yo to eh. Wala ka namang alalahanin pa sa bayad. Regalo daw ito ng boyfriend mo sa'yo. Patuloy ng kanyang ina na agad niyang ikinagulat. Pagkatapos ay napatingin siya sa dako ni Jomar at ngumiti lang ito nang malapad sa kanya. Kapag hindi ka pa umuwi, iiwan ko lang to rito sa bakuran ng bahay natin. Sa bagay, wala namang magdanakaw nito rito at saka may gate naman tayo. Dagdag pa nito. Wala siyang maibigay na sagot. Speechless pa rin siya dahil hindi niya akalain na isang scooter ang sinasabing regalo ni Jomar sa kanya. Halos maluha-luha na siya dahil sa sobrang kasiyahan habang nakatitig sa kasintahan. O siya, sige na, basta nasabi ko na sa'yo, ikaw nang bahala kung uuwi ka o hindi ha. Mag-aasikaso na ako at may usapan pa kami ni Francis ng alas 6.
Narinig niyang nagsalita ulit ang kanyang ina mula sa kabilang linya. Hindi na nito hinintay pa na makasagot siya at pinutol na agad ang linya. Ikaw bang bumili ng scooter? Seryosong tanong niya kay Jomar nang maibaba na niya ang kanyang cellphone. Since sa main branch ka na papasok, kaya mas mapapalapit ka na. Mas makakatipid ka kung sasakay ka na lang sa scooter kesa mag-jeep ka pa. Hindi mo rin naman kailangan dumaan sa National Road. So shortcut ka lang sa San Rafael Village. Paglabas mo doon, nasa tapat ka na ng building ng FJS. Imbes ay sagot sa kanya ni Jomar. Oo, alam ko yung shortcut na yon. Pero, need mo pa rin mag-ingat ah. Pagpapatuloy ni Jomar. Maraming salamat, Jorox ha. Puno ng lambing na wika niya at pagkatapos ay yumakap siya sa kasintahan. Kaya lang, saan ka na naman kumuha ng pera? Puro ka gastos. Diba, sabi ko sa'yo, huwag nang isipin ng gastos. Ako nang bahala sa mga yan. Isang ka naman kumuha ng pera na ibinili ng scooter? Yung sa 13-month ko, last year pa yon. Hindi ko naman ginastos dahil wala naman akong pagkakagastusan. Eh, di dapat binili mo na lang ng pang sarili mong gamit. Pera mo yun eh. Pinaghirapan mo. Mas masaya ako kapag ikaw ang binibilan ko, Jorox. Kaya huwag ka nang magreklamo dyan. Sige ka, magtatampo ako sa'yo kapag hindi ka tumigil sa pagrereklamo mo. Hindi naman ako nagrereklamo eh, kaya lang. I love you, Jorox, at gagawin ko lahat para mapasaya ka. Seryosong sabi ni Jomar kaya hindi na niya natapos ang sinasabi. Magkaharap pa rin sila ngayon at nakahawak ang magkabilang kamay nito sa pisngi niya. I love you too, Jorox. Puno ng lambing naman ang sagot niya hanggang sa dahan-dahang naglapit ang mga labi nila at kusa na lang pumikit ang mga mata niya. Sabay nilang dinamaan tamis at init ng kanilang mga labi hanggang sa maging intense na ang kanilang halikan at nag-init na rin ang kanilang mga katawan. Nakita na lang niya ang kanyang sarili na nakahiga sa sofa hanggang sa tuluyan na niyang naibigay ang kanyang sarili sa kanyang kasintahan. Ito ang nakauna sa kanya at hindi naman niya pinagsisihan na ito ang pinagkalooban niya niyon dahil sigurado naman na siya na ito na ang lalaking pakakasalan niya. Umayos ka, Jorox ha. Sa'yo ko isinuko ang bataan ko kaya huwag na huwag mo akong lolokohin. Pagbabanta niya, pero may kasamang paglalambing naman na sabi niya kay Jomar. Kasalukuyan na silang nakahiga sa kama habang magkayakap. Doon na kasi nila tinapos ang ginawang milagro. Baka naman kita lolokohin. Ikaw na nga babaeng pakakasalan ko at pagsisilbihan habang buhay. Sagot nito sa kanya at pagkatapos ay tinadtad siya nito ng halik mula sa noo, pisngi, mga labi hanggang sa leeg. Hindi na siya umuwi ng gabing yon at doon na natulog sa condo unit ni Jomar. Wala naman siyang pasok na umagahan at magre-report lang siya sa main branch ng company kung saan siya lilipat. Iyon na rin ang pagkakataon niya para makapagligpit ng mga gamit sa iiwanan niyang branch. Alas 7 na ng umaga na makauwi siya sa kanilang bahay. Sumabay na kasi siya kay Jomar sa pagpasok nito sa kumpanya. Gamit pa rin nito ang kotse na ipinahiram daw dito ng pinsan. Idinaan siya nito sa bahay nila pero hindi na ito tumuloy sa loob dahil papasok pa ito sa trabaho. Saan ka natulog ha? Bakit ngayon ka lang umuwi? Salubong sa kanya ng ina pagpasok niya sa loob ng bahay. Nagulat siya at napatras ang bahagya. Madalas kasi na kapag umuwi siya ay hindi niya naaabutan ng kanyang ina sa bahay, umaga man o gabi. Nakakagulat ka naman, ma? Reklamo niya rito. Ano ako multo at magugulat ka? Nakakagulat talaga, ma, dahil ngayon lang kita naabutan dito. May malabang nangyari o baka nag-break na naman kayo ng bago mong jowa? Diba, sinabi ko na sa'yo na seryoso sa akin si Francis. Pakakasalan niya ako, Roxanne, kaya wala nang dahilan pa para gumala ako ng gumala. So, mula ngayon, aakto ka na parang isang dalagang Pilipina? Medyo natatawa pang komento niya. May halo rin na yung panunukso kaya sumama ang tingin nito sa kanya. Teka, bakit napunta na sa akin ng usapan? Ikaw ang tinatanong ko ah. Saan ka ba natulog at hindi ka umuwi dito kagabi? Pagkuway kumpronta nito sa kanya. Sa condo unit po ni Jomar, ma. Bakas pa rin ang kasiyahan sa mukha niya habang sumasagot sa ina. Sariwa pa rin sa kanyang alaala ang napakagandang moment at siguradong hinding-hindi niya malilimutan na nangyari sa kanila ni Jomar nung gabi. Ikaw, Roxanne, ha? Baka nagpapagamit ka na riyan sa boyfriend mo na yan. Mag-isip-isip ka. Paano kung mabuntis ka tapos iwanan ka na lang bigla? Si mama naman napakanega. Agad siyang umangal sa sinabi ng ina. Hindi naman po ganun si Jomar, ma. Responsable po siyang kasintahan kaya malabo na lokohin niya ako. Huwag pa kakasiguro, Roxanne. Ah, basta, sigurado na ako kay Jomar.
Siya na ang lalaki makakasama ko habang buhay at sa kanya ako magpapakasal. Kaya okay lang na magpagamit at magpabuntis ka sa kanya. Si mama kung ano-anong sinasabi, nakakainis na. Pupunta na nga ako sa kwarto ko. Nakangusong wika niya. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito at naglakad patungo sa kanyang kwarto. Hindi mo pa nga pinapakilala sa akin ang boyfriend mo na yan. Pahabol pa ng kanyang ina pero hindi niya na iyon pinansin pa. Habang naglalakad ay muli siya napangiti. Iyon ay matapos niyang maalala ang mga nangyari sa kanila ni Jomar na first time niyang naranasan sa buong buhay niya. Dumating ang unang araw ng pagpasok niya sa main branch. Masaya siya dahil wala namang naging problema. Maayos siyang tinanggap ng mga bagong katrabaho. At higit sa lahat, buong araw niya nakita si Jomar, bagamat nasa loob lang ito ng opisina at siya naman ay halos maghapon lang na umiikot-ikot sa production area. Congrats sa unang araw mo rito sa main branch, Jorox. Malapad ang ngiting sabi ni Jomar sa kanya na mag-uwi na sila sa hapon. Kumusta ka naman? Wala naman bang mga pasaway sa production team? Pasalamat nga ako at mababait sila lalo na mga team leaders na hawak ko. Nakangiti naman sagot niya. Tara, kain tayo muna sa labas. Hindi ako pwede ngayon, Jorox. Agad niyang tanggi sa kasintahan. Pinapauwi ako ng maaga ni Mama. May mahalaga daw siyang sasabihin sa akin. Ewan ko nga dun eh. Pwede naman yung sabihin kahit sa chat. Hayaan mo na. Baka mahalaga talaga kaya gusto na niya ng personal mismo sabihin. May bago daw kasing boyfriend si Mama at sa pagkakataong ito, seryoso na raw at gusto siyang pakasalan. That's good to hear. Malapad ang ngiti na komento ni Jomar. Sana nga totoo ang sinasabi ni Mama this time. Paano kung lokohin na naman siya? Anya matapos magpakawala ng malalim na buntong hininga. Positive lang, Jorox, at magtiwala ka na rin lang sa mama mo. Yun nga ang ginagawa ko eh. Nakilala mo na ba ang boyfriend ng mama mo? Hindi ko pa siya namimit. Hindi rin naman ako nagtatanong. Basta sabi ni Mama sa akin, mayaman daw, biyudo na rin, pero may isa ng anak na lalaki. Baka ipakilala ka na ng mama mo sa boyfriend niya kaya pinapauwi ka na maaga. Baka nga, Jorox. Sinunod ni Roxanne ang hiling ng kanyang ina na umuwi ng maaga. Wala namang ganap sa bahay, kaya nagtaka siya. Nang kumakain na sila ng hapunan, ay saka lamang nagsalita ang kanyang mama. Di ba wala kang pasok kapag linggo? Opo, bakit? Medyo naguguluhan tanong niya. Nag-set na kami ng meeting ni Frances kasama katang anak niya lalaki. Gusto namin formal tayo magkakaharap para makilala niyong isa't isa. Yun lang naman palang sasabihin mo sa akin, ma. Chinat mo na lang sana sa akin. Gusto ko sabihin sa'yo ng personal para malaman ko agad kung anong isasagot mo o magiging reaksyon. Okay lang naman po sa akin, ma. Ipagpapalibang ko na lang muna ang lakad namin ni Jomar. Excited na nga rin ako sa pagkikita-kita natin, anak. First time ko mamit ang anak niya lalaki kung sakali. Halata nga at excitement sa mukha ng kanyang ina habang nagsasalita ito. Nakikita niya na masaya ito kaya this time, gusto niya itong suportahan sa pakikipagrelasyon. Teka ma, alam na rin ba ng boyfriend mo tungkol sa akin? Pagkuway tanong niya sa kanyang ina. Oo anak at wala rin namang problema sa kanya. Agad itong sagot habang napapangiti pa rin. Mabait at maunawain si Francis, kaya nga madali ko siya nagustuhan eh. Dagdag pa nito. Dumating ang araw ng linggo, ang pakikipagkita nila sa kasintahan ng kanyang ina at anak nitong lalaki. Nasa taxi na sila at kasalukuyang papunta sa restaurant kung saan sila magmi-meet nang maisipan niyang tawagan ng kasintahang si Jomar. Iko-confirm ko lang na tuloy ang pakikipag-meet namin ni Mama sa boyfriend niya. Hindi ko alam kung hanggang anong oras kaya baka hindi rin tayo magkita sa buong maghapon. Pahayag niya sa kasintahan ng sagutin nito ang tawag niya. Okay lang, Jorox. May biglain din naman akong lakad kaya hindi talaga tayo magkakasama ngayong araw na to. Bawi na lang ako next Sunday. Agad naman sagot ni Jomar na nasa kabilang linya. Matapos ang maikling pakikipag-usap sa kasintahan ay pinutol na niya ang linya na kumokonekta sa kanilang dalawa at ibinaba ang cellphone. Umayos ka na't malapit na tayo. Paalala sa kanya ng ina at tumango lang siya bilang tugon. Tinignan naman niya ang kanyang sarili sa salamin at bahagyang inayos ang buhok. Okay naman ako maganda pa rin as usual, mana sa'yo. Anya at napangiti na lang ang kanyang ina dahil sa pasimpleng paglalambing niya. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa restaurant. Agad silang bumaba mula sa taxi at dumiretso sa entrance. May reservation na sila kaya agad silang inasikaso ng isang staff doon at sinamahan sa table kung saan naroon ang lalaki naghihintay sa kanila, ang kasintahan ng kanyang ina.
Kanina pa ba kayo rito, honey? I'm sorry kung na-late kami. Puno ng paglalambing na sabi ng kanyang ina na makalapit na sila sa kasintahan nito. Pagkatapos ay nagkiss sa mga ito kaya napayuko siya ng bahagya. Pero dali-dali din niyang inangat ang kanyang mukha matapos mamukhaan ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Okay lang, honey. Kararating ko lang din naman. Yung anak ko ang hindi pa dumarating. Narinig niyang sagot ng lalaki habang titig na titig siya rito. Halos hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ito ngayon. Hoy, anong nangyari sa'yo? Bigla siya natauhan ng maramdaman ng pagtapik ng kanyang ina sa balikat niya. Napansin niya rin na nakataas ang kilay ng lalaking kaharap, malamang ay nagtataka kung bakit nakatitig siya rito. Siya, siya po bang kasintahan mo, ma? Ang CEO ng famous Gin Shirts? Si Sir Francis Capistrano? Seryosong tanong niya matapos harapin muli ang ina. Halos hindi pa rin siya makapaniwala kaya gusto niya yung kumpirmahin. Hindi agad nakasagot ng kanyang ina. Mukhang hindi rin ito alam na bilyonaryo ang lalaki na bingwit ito at CEO ng isang clothing brand. Siya nga, bakit? May problema ba? Kalaunan niyan sagot ng kanyang ina. Doon ako nagtatrabaho, ma. Talaga? Biglang lumapad ang ngiti ng lalaki bilang reaksyon matapos marinig ang sinabi niya. Ako po yung bagong supervisor na na-assign sa main branch. Sagot niya sa amo na ngayon lang din niya nakaharap ng personal. Oh, ikaw si Miss Roxanne Del Rio. That's good then. Nakangiti pa rin sambit ni Mr. Capistrano. Halatang natutuwa na makilala siya. Pasensya na, hindi ko agad naisip na mag-ina kayo. Baling naman ito sa kanyang ina. Okay lang, honey. Kaya nga inarrange natin ang meeting na to para maipakilala natin ang isa't isa sa mga pamilya natin. Buong lambing naman ang sagot ng mama niya. Wala pa ang anak ko eh. Nasaan na ba yun? Ani Mr. Capistrano habang nakatingin sa wristwatch nito. Bahagya ring nangunot ang noon nito na parang hindi natutuwa sa pagiging late ng anak. Lagutan naman sa akin ng lalaking yun. Hayaan mo na, honey. Maaga pa naman eh. O siya sige, maupo na tayo at nang makapag-order na. Habang umu-order ang mama niya at kasintahan nito na amo pala niya, ay kinuha niya muna ang kanyang cellphone. Chinek niya kung online si Jomar at ikukwento niya sana rito ang natuklasan tungkol sa karelasyon ng kanyang ina. Pero hindi naman ito online. Kaya ibinalik niya na lang ulit ang cellphone sa kanyang sling bag. Nakapag-order na ang dalawa niyang kasama nang dumating na sa wakas ang hinihintay nila na anak ni Mr. Capistrano. Dali-dali itong lumapit sa amang nakakunot na noo at yumuko pa ng bahagya. I'm sorry dad kung nalita ko. Anito at pagkatapos ay sadako naman nila bumaling ng tingin. Magandang araw po sa inyo tita at Hindi na nitong tapos ang pagsasalita na magsalubong ang kanilang mga mata. Siya naman ay napatulala na at nagbistulang estatwa habang titig na titig sa lalaki. Jomar, iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Jorox, anong ginagawa mo rito? Ikaw ba ang... Magkakilala na ba kayo, anak? Naguguluhang tanong ng kanyang ina. Nilingon naman niya ito pero hindi siya makapagbigay ng sagot. Mama mo ang kasintahan ni daddy? Patuloy ni Jomar na siya pa ring itinatanong. Nilingon niya itong muli pero nanatili pa rin siyang speechless. Hindi niya alam kung ano sasabihin, hindi niya alam kung ano magiging reaksyon ng mga sandaling iyon. Hindi pa rin nag-sink in sa kanyang isipan ang sunod-sunod na natuklasan. Una ay ang kasintahan ng kanyang ina na amo pala niya at CEO ng famous jeans and shirts. Tapos ang matinding revelasyon na halos gumimbal sa mundo niya. Anak pala ni Mr. Capistrano ang kasintahan niyang si Jomar. Magkasintahan ng mga magulang nila. At kapag natuloy ang kasal ng mga ito, magiging step-siblings sila ni Jomar. Parang bigla na lang siyang pinanghinaan matapos mapagtanto ang tungkol sa bagay na yon. Mabuti naman kung magkakilala na kayo para hindi na kami mahirapang i-introduce kayo sa isa't isa. Wika ni Mr. Capistrano pero walang pumansin sa sinabi nito. Si Jomar ay nanatiling nakatitig sa kanya, halatang hindi pa rin makapaniwala sa natuklasan. Ang ina naman niya ay nag-aalalang bumaling sa kanya. Malamang napansin nito ang naging reaksyon niya. Okay ka lang ba, anak? Tanong nito sa kanya. Tumangulang siya bilang tugon. Pagkuhay bigla siyang tumayo. Pupunta lang po ako sa comfort room. Pagpapaalam niya at pagkatapos ay dali-dali na siya naglakad palayo. Papasok na sana siya sa comfort room nang may biglang humawak sa kamay niya at pinigilan siya.
Paglingon niya ay si Jomar ang kanyang nakita. Sandali lang, Jorox. Mag-uusap muna tayo. Seryosong sabi ni Jomar. Ano ba nangyayari, Jomar? Ipaliwanag mo nga sa akin. Paano mo naging ama CEO ng FJS kung saan tayo nagtatrabaho? Sunod-sunod na tanong niya sa kasintahan. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa iyong katotohanan, Jorox. Hindi ko rin naman kasi alam na haantong sa ganito ang lahat. So, ano nga ang totoo, Jomar? Anong ibig sabihin nito mga nalaman ko ngayon? Pinaglalaroan niyo ba kami ni Mama? Tumaas ng bahagya ang boses niya. Hindi, Jorox. Of course not. Relax ka lang at pakinggan ang paliwanag ko. Hindi na nga siya sumagot pa at pilit na kinalma ang sarili. Hinintay niya ang paliwanag na sasabihin nito sa kanya. Si Dad ang may kagustuhan na ilihim ang tunay kong pagkatao. Anak niya lang kasi ako sa labas. Gusto niya na magsimula muna ako sa baba bago niya ako bigyan ng malaking share sa kumpanya o mataas sa posisyon. Bakit nga ba hindi man lang ako nagduda noon sa apelyido mong Capistrano? Naniwala agad ako sa'yo nung sinabi mo na malayong kamag-anak ka lang ng CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan natin. Kasama kasi sa kondisyon ni Dad na ilihim na muna ang pagkatao ko hanggat hindi pa niya ako naipapakilala sa lahat bilang anak niya. Patuloy ni Jomar sa pagpapaliwanag. Malungkot ang boses nito na para bang na-stress din bigla dahil sa natuklasan. So, ano na mangyayari sa atin ngayon? Paano tayo? Mas lalo lamang siyang pinanghinaan at halos hindi na mag-function ang kanyang utak ng mga sandaling iyon. Hindi na nakasagot si Jomar dahil sa pagdating ng kanyang ina na agad na lumapit sa kanya. Ano ba nangyari sa'yo, Roxanne? Okay ka lang ba? Napansin ko kanina pamumutla mo. May dinaramdam ka ba? May masakit ba sa'yo? Puno ng pag-aalalang tanong sa kanya ng ina. Medyo sumama lang po ang pakiramdam ko, ma. Pero okay naman ako. Gusto mo na bang umuwi? Tatawag ako ng taxi at ipapahatid kita sa bahay. Pwede ho ba, ma? Halika't ipapaalam muna kita kay Francis. Pagkatapos magsalita ay inakay na siya ng ina pabalik sa table kung saan naghihintay si Mr. Capistrano. Si Jomar naman ay agad ding sumunod sa kanila. Ano, honey? Okay lang ba si Roxanne? May dinaramdam ba siya? Agad na tanong ni Mr. Capistrano na makalapit na sila rito. Masama daw ang pakiramdam niya. Papaalam ko na nga sa'yo para makauwi na siya. Sagot naman ng kanyang ina. Tatawag lang ako ng taxi at ipapatid ko siya sa bahay. No, honey. Hindi mo siya pwedeng hayaan na umuwing mag-isa. Agad na tutol ni Mr. Capistrano. Pagkatapos ay bumaling naman ito ng tingin sa anak nito. Jomar, ikaw naman na magatid kay Roxanne sa bahay nila. May dala ka naman sigurong sasakyan. Bahagya pang natigilan si Jomar dahil sa sinabi ng ama nito. Pagkuway bumaling ito sa kanya at nagsalubong ang kanilang mga tingin. Agad naman siyang umiwas at yumuko na lang. Si Jomar nga nagatid sa kanya sa bahay nila. Wala lang siyang imik habang nasa loob ng kotse. Unti-unti na niyang napapagtanto na pag-aari talaga nito ang kotseng ginagamit ngayon at ang condo unit naman kung saan ito nakatira ay pag-aari din ito. So, ano nang gagawin natin ngayon? Seryosong tanong niya nang makababa na sila mula sa kotse at naglalakad papasok ng bahay. Inanyayahan niya muna itong pumasok sa loob para makapag-usap sila ng seryoso. Ano ba naiisip mo? Imbes ay tanong din ito sa kanya, dahilan para madismaya siya at hindi nagdalawang isip na ipakita yun sa lalaki. Bakit akong tinatanong mo, Jomar? Hindi mo ba kaya mag-desisyon para sa ating dalawa? Inis na wika niya. Hindi naman sa ganun. Kailangan natin silang pigilan, Jomar. Hindi natin pwedeng hayaan na matuloy ang kasal nila. Hindi pa man tapos ng lalaki ay nagsalita na agad siya. Unless gusto mong maghiwalay na lang tayo at mag-giveaway sa relasyon ng mga magulang natin. Hindi. Hindi tayo maghiwalay, Jorox. Ilalaban natin ang pagmamahalan natin. Kakausapin ko si Dad at ganun din ang gawin mo. At ano naman ang sasabihin natin sa kanila? Ano pa, Eddie? Ipagtatapat natin sa kanilang tungkol sa atin. Paano kung hindi sila pumayag? Paano kung tumutol sila sa atin? Hindi pa naman nagtatagal ang relasyon nila, kaya madali lang sila makakapag-adjust. Sa tingin mo, papayag ba talaga sila kapag nakiusap tayo na maghiwalay na lang sila at hayaan na lang tayo sa ating relasyon? Tanong niya matapos maupo sa sofa. Parang pinanghihinaan pa rin siya at hindi rin sigurado kung ano ba talaga ang gagawin. Magtiwala ka lang, Jorox. Hindi ko rin naman nahayaang basta na lang tayo maghiwalay. Sa pagkakataong iyon ay nakahawak na si Jomar sa magkabilang pisngi niya at pilit siyang iniharap dito. Nagsalubong naman ang mga tingin nila at nakita niya na sinsero nga ito sa mga sinabi. Pagkuway tumawa-tungo na lang siya bilang sagot. Hanggang sa magyakapan na lang sila at tuluyan na rin siyang napaluha.
Ginawa niya na pag-usapan nila ni Jomar. Nang sumunod na araw, maaga siya nagising at kinausap ang kanyang ina na kasalukuyang nasa kusina at naghahanda ng kanilang almusal. Tungkol ba saan ang sasabihin mo, Roxanne? Huwag mo sabihin hindi ka boto kay Francis dahil amo mo siya. Hindi po ganun, ma. Agad niya sagot sa ina. Tungkol po sa anak niyan si Jomar ang sasabihin ko. Bakit? Ano ginawa niya sa'yo? Pinagsalitaan ka ba ng hindi maganda? Sinabihan ka ba na layuan natin sila? Tinakot ka ba? Hindi rin ganun, ma. Na-stress yung sagot niya sa ina. Eh ano nga? Si Jomar po ang kasintahan ko. Tumaas ang bahagya ang boses niya. Anak ni Mr. Francis Capistrano ang boyfriend ko, ma. Naririnig mo ba ako? Natigilan ang kanyang ina at hindi agad nakasagot sa kanya. Halata sa ekspresyon nito na hindi inaasahan ang narinig. Magsalita ka naman, ma. Si Jomar ang kasintahan ko na gusto kong pakasalan. Siya ang gusto kong makasama habang buhay. Habang nagsasalita ay napapaluha na rin siya. So, anong gusto mong gawin ko ngayon? Sinasabi mo ba na hiwalayan ko si Francis, ganon? Tumaas na rin ang bahagya ang boses ng kanyang ina. Ngayon na lang ulit ako sumaya ng ganito, Roxanne. Ipagkakait mo pa ba sa akin yon? Ma, hindi niya napigilan pa ang tuloy-tuloy na pagbuhos ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi na rin siya nakapagsalita. Marami pa sana siyang gustong sabihin pero parang may pumipigil sa kanya na ibuka ang bibig. Bata ka pa, Roxanne. Marami ka pang makikilalang lalaki, samantalang ako. Tignan mo ako. Parang nakikiusap na sabi ng kanyang ina. Gusto ko rin maging masaya, anak. Gusto ko ulit maranasan kung paano kiligin at sumaya ng husto bago ako mamatay. Bakit, ma? Hindi ka po ba masaya na kasama mo ko? Tanong niya, pero wala siya narinig na sagot mula sa ina. Pagkuway tumalikod na lang siya rito at nagtungo sa kanyang kwarto. Hindi na siya nag-almusal pa at diretso nang nag-ayos ng sarili para sa pagpasok niya sa trabaho. Bagsak ang balikat niya na lapitan siya ni Jomar. Nakatulala din siya habang nakaupo sa bench na nasa rooftop ng building na pinagtatrabahuhan nila. I guess, hindi naging maganda ang pag-uusap niyo ng mama mo. Anito, matapos maupo sa tabi niya. Hmm? Yun lang ay tinugon niya sa kasintahan at nanatili din siyang walang gana at malayo ang nilalakbay ng utak. Same here. Nagresulta din sa pag-aaway ang pag-uusap namin ni Dad. Nasumpatan pa nga ako at binanta na hindi itutuloy ang pagkilala sa akin bilang anak kapag itutuloy ko raw ang kaibangan ko. Bakas din ang lungkot at pagkadismaya sa boses ni Jomar habang nagkukwento sa kanya. Anong gagawin natin ngayon? Sa pagkakataong ito ay nakaharap na siya sa kasintahan at nagbabadya na naman ng mga luha sa mga mata niya na tuluyang bumagsak. Hindi na kailangan pang itanong yan, Jorox. Siyempre, ipaglalaban natin ang pagmamahala natin. Wala akong pakialam kung itakwil man ako ni Dad o tuluyan ang hindi kilalanin bilang anak. Di man talaga siya naging mabuting ama sa akin in the first place. Agad itong sagot sa kanya. Hindi agad siya sumagot. Ang totoo kasing nasa isip niya ay ang kanyang ina at ang mga sinabi nito sa kanya. Bakit, Jorox? Ayaw mo ba lumaban? Hindi mo ba kaya? Hindi naman sa ganun, Jomar. Naisip ko lang. Paano kung lumaban nga tayo pero sa huli matalo lang? Hinawakan ni Jomar ang magkabila niyang balikat at muling nagsalubong ang kanilang mga mata. Bakit parang ayaw mo lumaban? Sa tono ng pananalita mo, pakiramdam ko, sumusuko ka na agad. Kahit hindi pa tayong sisimula. Ano bang sinabi sa'yo ng mama mo nung nag-usap kayo? Hindi ko na alam, Jomar. Hindi ko alam kung kailangan ba talaga nating lumaban. Sagot niya habang nag-uunahan ng bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Tama si Mama. Mula nung namatay si Papa, ngayon ko na lang ulit siya nakitang masaya. Wala siyang inatupag nun kundi pumunta sa bar at uminom. Sir Francis lang ang nagparamdam sa kanya na maging masaya ulit, Jomar. Kapag pinalampas pa niya to, baka hindi na ulit mangyari sa buong buhay niya. Kaya, gusto mong pagbigyan na lang sila, tayo na lang ang magsakripisyo. Naguguluhan ako, Jomar. Hindi ko na talaga alam kung anong dapat gawin. Basta mahal na mahal ko ang mama ko. At hangad ko na lumigaya siya. She was about to break down, pero agad siya miyakap ni Jomar at hinaplos-haplos ang likod niya. Ayoko naman maghiwalay tayo. Ikaw na lang ang lalaking pakakasalan ko. Sa'yo ko na nga ipinagkaloob ang katawan ko, di ba?
Habang nagsasalita ay patuloy din ang pagbuhos ng mga luha niya. Huwag mo masyadong estresin ang sarili mo, Jorox. Malalagpasan din natin to. Pag-alo sa kanya ng kasintahan. Nagpatuloy ang relasyon nila ni Jomar pero ayaw din talagang magpaubaya ng mga magulang nila. At sa paglipas pa ng mga araw ay ginigipit na rin sila ng mga ito. Gusto ng mga ito na maghiwalay na sila bago pa man mangyari ang kasalan sa pagitan nilang dalawa. Hinding-hindi raw makakapayag ang mga ito na ituloy nilang kanilang relasyon kapag naging iisang pamilya na sila. Next month na ang kasal ng mga magulang natin. Nagagalit na sa akin si Dad kasi ayaw pa rin daw kitang tigilan. As usual, malungkot na balita pa rin ang sumalubong sa kanya. Araw na linggo na makita sila ni Jomar sa mall. Masyado nga nilang minamadali ang planong pagpapakasal. Sagot niya, kasunod ng isang malalim na buntong hininga. Patuloy din ang pananakot sa akin ni Dad. Huminga muna ng malalim si Jomar bago nagpatuloy sa pagsasalita. Baka ikaw na rin daw ang pakialaman niya kapag hindi pa tayo tumigil. Anong gagawin niya? Tatanggalin niya ako sa trabaho? Ganon nga sabi niya. Pero huwag kang mag-alala, Jorox. Dahil hindi ko hayaang guluhin ni Dad ang buhay mo. Kami muna magkakagulo bago niya magawa yon. What if sundin na lang natin ang gusto nila, Jomar? Nakakapagod na rin kasi. Para bang ang kahantungan nito sa huli, talo pa rin tayo. Hindi agad nagkasagot ang kaharap niya. Halatang nabigla sa sinabi niya. Sumusuko ka na ba? Sa halip ay nagtanong ito sa kanya. Mahal kita, Jomar. Alam mo yan. Kaya lang. Kung nahihirapan ka na at feeling mo hindi mo na kaya, sabihin mo sa akin ng malinaw para tumigil na rin ako sa paglaban. Seryosong sabi ni Jomar at naramdaman niya yon. Nagdulot iyon ng hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang puso. Parang merong isang matulis sa bagay ang bumabaon doon. Hanggang sa makita na lang niya ang kanyang sarili na napapaluha at hindi niya yun magawang pigilan. Mag-break na tayo, Jomar. Tapusin na lang natin to. Wika niya habang patuloy pa rin ang pagbuhos ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Walang sagot ay binigay si Jomar. Tinitigan lang siya nito ng ilang minuto. Pagkatapos ay tumayo na ito at nagsimulang maglakad papalayo. Hindi na siya nagtangkapang pigilan ito, bagamat hindi rin siya sigurado kung tama ba ang desisyon na ginawa niya. O iyon ba talaga ang gusto niya? Ni hindi na niya ito hinatid ng tanaw habang papalayo na sa kanya. I'm sorry, Jonas. I'm very sorry. Sambit niya sa sarili habang humahagulhol. Simula ng araw na yon ay hindi na sila nag-usap ng personal. Dinahan-dahan naman nila ang paghihiwalay, pero hanggang sa chat at text na lang ang komunikasyon nila. Kapag nasa trabaho naman ay pinipilit nilang iwasan ang isa't isa. Kapag may kailangan sila sa isa't isa ay nagiging professional naman sila at isinasantabi ang personal na issue. Hanggang sa isang gabi ay umuwi na lasing si Roxanne at malutong na sermon ang natanggap mula sa kanyang ina. Hindi ba ito naman ang gusto niyo, ma? Ang maghiwalay kami ni Jomar. Ginawa na namin. Kahit masakit ginawa namin ni Jomar. Puno ng hinanakit na sabi niya na mapiko na siya sa ginagawang paninarmo ng ina sa kanya. Ngayon lang siya naglabas ng sama ng loob na matagal na rin niyang naipon sa kanyang dibdib mula na magdesisyon siyang makipaghiwalay kay Jomar. Sinasabi mo ba na kasalanan namin ni Francis kaya nahihirapan ka ngayon? Kaya naglalasing ka at gusto mong magrebelde? Hindi mo ko maiintindihan, ma. Kasi hindi mo naman nararamdaman ko anong nararamdaman ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa part ko yung desisyon na ginawa ko. Umiiyak na siya habang nagsasalita at kaunti na lang ay mapapahagulhol na siya. Nakaramdam din siya ng bahagyang paninikip ng dibdib kaya napaupo siya. Anong nangyari sa'yo, Roxana? Okay ka lang ba? Namumutla ka ah! Nag-aalalang tanong ng kanyang ina matapos itong makalapit sa kanya at inalalayan siya. Hindi siya nakapagbigay ng sagot dahil kusa nang pumikit ang kanyang mga mata at nawalan siya ng malay. Paggising niya ay nakahiga na siya sa isang hospital bed. Nakaupo malapit sa tabi niya ang kanyang ina at may isang nurse na nag-aasikaso sa kanya. Gising na po siya, ma'am. Maiwan ko na po kayo. Basta huwag pong kakalimutan ng mga ibinili ng doktor. Lalo na pong pag-inom ng alak, bawal na bawal po yun sa kanya. Magalang na wika ng nurse na agad namang tinugunan ng kanyang ina. Maraming salamat sa iyo, miss. Pagkuway, naglakad na palayo ang nurse at muli namang bumaling ng tingin ng mama niya sa kanya. Kumusta na ang pakiramdam mo, anak? May nararamdaman ka bang masakit?
Hindi siya sumagot at inilibot lang ang mga mata sa kanyang paligid. Ano po nangyari? Nasa ospital ba ako? Nagtatakang tanong niya matapos suminto ang kanyang mga mata sa dako ng kanyang ina. Nasa ospital ka nga, anak. Anong ginagawa ko rito? Nagpakawala muna ang kanyang ina ng isang malalim na buntong hininga bago nagsalita. Bigla ka nawala ng malay kanina kaya dinala kita dito. Wala namang problema, kaya lang. Tumigil ito sa pagsasalita at pagkuway napansin niya ang pangingilid ng mga luha nito sa mga mata. Bakit po, ma? Ano pong problema? Nag-aalalang tanong niya. Kinakabahan na rin siya, lalo na't hindi niya mahulaan kung ano ang karugtong ng sinasabi nito. Buntis ka, anak. 6 weeks na. Sagot nito kasabay ng tuluyang paglaglag ng mga luha sa mga mata. I'm sorry, anak. Hindi ko alam. I'm very sorry. "Ah, ano pong sabi niyo?" Gulat na saad niya. Kailangan mo alagaan ang sarili mo, Roxanne. Huwag mo na ring uulitin ang ginawa mong paglalaseng, hindi yun makakabuti sa pagbubuntis mo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi niya namalaya na may nabuo na palang bata sa sinapupunan niya dahil sa sobrang pag-iisip sa problema nila ni Jomar at pamilya nila. Pagkuway, napahaplos na lang siya sa kanyang tiyan. Hanggang sa makauwi na sila sa bahay ay wala namang binanggit ang kanyang ina kung ano na ang gagawin nito. Ngayong na lamang buntis pala siya. Nang sumunod na araw ay nakita niya ito na may kausap sa cellphone at seryosong ekspresyon ng mukha. She assumed na ang ama ni Jomar ang kausap nito. Ilang sandali pa ang lumipas na makita niya si Jomar na papalapit sa sala ng kanilang bahay kung saan siya nakaupo. Kumusta ka? Okay ka lang ba? Puno ng pag-aalala ang tanong ni Jomar sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Nagtataka naman tanong niya. Tinawagan ako ng mama mo at pinapunta rito. Dinala ka daw niya sa ospital. Kung ganun, ikaw yung kausap ni mama kanina. Ano ba nangyari? Buntis ako, Jomar. Direktang sagot niya sa dating kasintahan. Nagulat naman ito at hindi agad nakasagot. Halos hindi nito malaman kung ano ang magiging reaksyon. Parang gustong magsaya pero nag-aalangan naman dahil sa kasalukuyang sitwasyon nila. Ikaw ang ama nito, Jomar, kaya ikaw ang tatanungin ko kung ano ang gagawin natin. Patuloy niya sa seryosong boses habang nakatingin ng diretso sa lalaki. Bago nagsalita ay hinawakan muna ni Jomar ang magkabila niyang kamay. Kung noon, hinayaan kita sa desisyon mo na maghiwalay tayo. Ngayon, hindi na ako papayag, Jorox. Sapat ng batang dinadala mo na maging dahilan para patuloy natin yung paglaban ng pagmamahala natin. Kahit pang mga magulang natin ang ating kalaban. Seryoso at puno ng determinasyon ang boses ni Jomar habang nagsasalita. Yumuko siya at hindi muna sumagot. Pagkuway naramdaman niya ang marahang pagdampi ng kamay ni Jomar sa kanyang pisngi. Nilingon niya ito at muling nagsalubong ang mga mata nila. Nakita naman niya ang pagiging sincero nito at ang assurance na hindi siya nito pababayaan, pero natatakot pa rin siya, and at the same time, nag-aalala siya para sa kanyang ina. Paano ba tayo lalaban kung next week na ang kasal ng mga magulang natin? Walang ganang tanong niya, kasabay ng pag-iwas ng tingin sa lalaki. Nasaan bang mama mo? Sa kitchen. Matapos niya sumagot ay muling hinawakan ni Jomar ang kamay niya at inakay siya patungo sa kinaroroonan ng kanyang ina. Teka, ano bang gagawin? Aangal sana siya pero nasa harapan na sila ng kanyang ina na kasalukuyang umiinom ng alak habang ang dalawang paa ay nakapatong sa isang pang-upuan. Bakit? Walang ganang tanong ng mama niya sa kanila. Wala siyang binitawan ng kahit isang salita. Dire-diretso lang siya lumapit sa ina at inagaw ang isang bote ng alak na tinutungga nito. Ano bang ginagawa mo, ma? Bulyaw niya matapos mailayo ang inumin dito. Naglilibang lang ako, anak. Hayaan mo na ako, ha? Sige na, ibalik mo na sa akin ang alak. Binabawalan mo kung uminom ng alak tapos ikaw. Gaga ka pala. Medyo pabulyaw din ang sagot nito sa kanya. Malamang buntis ka kaya bawal sa iyo ang alak. Kahit tanungin mo pa yung kasama mo. Itinuro pa nito si Jomar habang nagsasalita at nilingon naman niya ang lalaki. Sa pagkakataong iyon ay lumapit na rin si Jomar sa kanyang ina at nagsimulang magsalita. Ako po ang ama ng batang dinadala ni Roxanne, tita. Seryoso ang boses nito. Makikiusap ulit ako sa iyo ngayon na kung pwede, ay hayaan niyo na lang kami ni Roxanne. At kung maaari po, ay huwag niyo nang ituloy ang kasal niyo ni Dada. Hindi pa nakontento si Jomar at lumuhod pa ito sa harapan ng mama niya. Please, tita.
Pang ilang beses mo namang ginawa to. Noon halos inaraw-araw mo ko. Huwag mo sabihin gagawin mo na naman yun ngayon. Kumpronta ng mama niya kay Jomar. Ginawa mo yun? Tanong niya sa lalaki matapos niya lumapit dito. Hindi mo ba alam, Roxanne? Ang mama niya ang nagtanong. Itong ginagawa niya ngayon, halos araw-araw niya itong ginawa noon. Lumuluhod sa harap ko, nakikiusap na huwag nang ituloy ang pagpapakasal ko sa ama niya. Tumayo ka dyan, Jomar. Anya, habang napapaluha at pilit na pinapatayo ang lalaki. Hindi mo to deserve. Tumayo naman ito at pagkatapos ay hinila niya palayo sa kanyang ina. Bumalik sila sa sala at doon niya itinuloy ang pagkumpronta dito. Yung ginawa mo kanina sa harap ni Mama, ginawa mo rin ba sa harap ng dad mo? Umiwas ito ng tingin sa kanya. Pagkatapos ay nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga bago nagsalita bilang sagot sa kanya. Mga ilang beses ko rin ginawa pero walang epekto kay dad. Matigas talaga ang puso nun pagdating sa akin. I'm sorry. Hindi ko alam na. Hindi na niya naituloy pa ang sinasabi nang hawakan siya ni Jomar sa kamay at sinimulang akayin patungo sa labas ng bahay. Saan na naman tayong pupunta this time? Kunutan noong tanong niya. Kakausapin natin si dad. Baka sakaling magbago ang isip niya kapag nalaman niya ang sitwasyon mo. Sakay ang kotse ni Jomar, pumunta nga sila sa bahay ng mga ito. Hinarap naman sila ng ama nito, pero agad na gumuhit ang inis sa mukha ng matanda, matapos nilang ilahad ang kanilang pakay na makiusap dito na huwag nang ituloy ang kasal. Buntis po siya, dad, at akong ama ng batang dinadala niya. Matigas ang boses na sabi ni Jomar habang mariing nakatitig sa ama nito. Natigilan naman si Mr. Capistrano, halatang hindi inaasahan ang narinig mula sa anak. Mukhang hindi pa nasasabi ng mama niya rito ang tungkol sa kalagayan niya. Pagkaway bumaling ito ng tingin sa kanya. Totoo ba ang sinasabi ng lalaking ito? Tanong nito sa kanya sa maotoridad na boses. Totoo po, sir. Nalaman ko lang din po nang dalhin ako ni mama sa ospital. Hinimatay kasi ako nung nagtalo kami at nagkataasan ng boses. Paglalahad niya sa ama ni Jomar. Gawin mo na ang lahat, dad. Huwag mo akong kilalanin bilang anak. Alisin mo ako sa kumpanya at huwag mo akong bigyan ng mana. Okay lang sa akin. Hindi ako magre-reklamo. Isa lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Huwag niyo nang ituloy ang kasal at hayaan niyo na kami ni Roxanne. Pakiusap ni Jomar sa ama. Hindi sumagot si Mr. Capistrano at sa halip ay tumaliko dito sa anak. Pagkatapos ay kinuha nito ang cellphone at nagdial. Nandito ang anak mo, kasama si Jomar. May sinasabi sa akin tungkol sa pagbubuntis niya. Iyon ang narinig niyang sinabi nito sa kausap sa kabilang linya. Sigurado siya ng ang mama niya ang kausap nito. Kinukumpirma kung totoo nga ang sinasabi nila. Mukhang nakuha naman ito ang sagot na hinihingi dahil ibinaba na agad nito ang cellphone. Pagkatapos ay muli itong humarap sa kanila. Sigurado pa talaga kayo na hindi niyo ako niloloko, na hindi kasi nungalingan ang mga sinasabi ninyo. Matigas ang boses na tanong nito sa kanila. Bakit pa kami magsisinungaling? Tinanggap na nga namin noon na hindi kami pwedeng magsama ni Roxanne at naghiwalay na lang. Pero nung time na yon, hindi pa namin alam na buntis siya. Si Jomar ang sumagot sa ama nito. Ikaw, Jomar, sigurado ka na ba na kaya mong gampanan ng mga responsibilidad na naghihintay sa'yo? Muling tanong ni Mr. Capistrano habang walang nagbabago sa ekspresyon nito. Lagi ako nakahanda, dad. May paninindigan ako at ako ang klase ng taong hindi umiiwas sa kahit na anong klaseng responsibilidad na ibinibigay sa akin. Pwede na kayo lumabas. Sa opisina na lang ulit tayo mag-usap. Pero dad, mag-uusap muna kami ng mama ni Roxanne. Sige na, Jomar. Iuwi mo na muna siya. Matapos magsalita ay tumalikod na ito sa kanila at naglakad palayo. Wala na rin silang ibang ginawa kundi ang lumabas mula sa bahay na iyon. Hinatid siya ni Jomar sa kanilang bahay at umalis din agad pagkatapos. 3 araw siyang nag-absent sa trabaho, kaya nang bumalik siya ay nagulat na lang siya sa kanyang nalaman. Tama bang narinig ko? Inappoint na si Jomar bilang CEO ng Famous Jeans and Shirts? Si Jomar Capistrano na ang boss natin? Halos hindi makapaniwala ang tanong niya. Bakit ba kasi nag-absent ka ng 3 araw? Wala ka tuloy alam sa mga latest na ganap dito sa company. Sagot sa kanya ng katrabaho na supervisor din katulad niya. Na-hospital kasi ako kaya nagpahinga ako ng 3 araw. Meron pang mas malaking revelasyon na nangyari bukod dyan. Ano naman yon? Anak ni Sir Francis, si Jomar Capistrano. Huwag mo sabihin pati yun na hindi mo alam.
Bali-balita nga rito na dati mong karelasyon si Jomar nung hindi ka pa nalilipat dito sa main branch. Hindi ko alam. Iyon lang ang isinagot niya para hindi na ito mag-usisa pa tungkol sa kanila ni Jomar. May mangilan-ngilan doon sa kumpanya na nakakaalam ng relasyon nila ni Jomar pero wala nakakaalam ng tungkol sa relasyon ng mga magulang nila at ang totoong dahilan ng paghihiwalay nila ng lalaki. Sayang, jackpot ka sana kung hindi kayo naghiwalay ni Jomar. Patuloy ng katrabaho niya pero hindi na niya iyon pinansin pa. Hanggang sa nagpaalam na ito sa kanya at naglakad palayo. Hindi niya maiwas ang mga badal sa nalaman. Paano kung may kapalitang pagkilala ni Mr. Capistrano kay Jomar bilang anak at pagbibigay nito ng posisyon sa lalaki? At iyon ay ang tuluyang pag-abandona sa kanya at sa kanilang anak. Naiisip pa lang niya mga bagay na yon ay sobra na siyang nai-stress. Para makumpirma lahat ng balitang narinig ay dumiretso muna siya sa CEO's office. Pero wala doon si Jomar. May meeting daw ito kasama mga board of directors ayon sa sekretarya nito. Sa buong maghapon na lumipas ay hindi sila nagkita ni Jomar. Pag-uwi niya sa bahay ay wala rin doon ang kanyang ina. Tinawagan niya ito at sinabi sa kanya na nasa bar daw ito at may kinakausap. Bumalik na naman ba siya sa dati? Tanong niya sa sarili at pagkatapos ay nagpasya siya na puntahan ng kanyang ina para sunduin. Paalis na siya na dumating si Jomar at agad na lumapit sa kanya. Inhirapan naman niya ito tinalikuran. Ano ginagawa mo rito? Tanong niya na may tampo sa boses. Hinanap kita kanina sa company pero wala ka, busy ka raw. Pasensya na, Jorox. Si Dad kasi, biglaan ko magdesisyon. Narinig ko nga eh. In-announce na pala ni Sir Francis na anak ka niya at ikaw na rin ang bagong CEO ng FJS. Congrats ha? Kaya nga lagi akong busy. Iniwan ba naman sa akin ni Dadang lahat ng trabaho sa opisina? Basta sinabi niya sa akin, ito na raw ang tamang panahon para patunayan ko sa kanya kung karapat-dapat ba talaga ako sa posisyon. Paliwanag dito sa kanya. Ano naman ang kapalit niyan? Ang tuluyan bang pag-iwas sa akin at pag-abandona sa anak natin? What? Gulat sa dito. Anong sinasabi mo dyan? Di ba pinapili ka kung ako o ang famous jeans and shirts? At syempre, pinili mo ang kumpanya kasi. No. Agad na umangal si Jomar sa sinasabi niya kahit hindi pa siya tapos magsalita. Sino nagsabi sa'yo niyan? Wala namang nangyaring ganyan eh. Ang totoo ay nag-overthink lang siya at wala naman talaga nagsabi sa kanya ng ganon. Ang totoo nga niyan ay pumapayag na siya sa relasyon natin. Sinabihan din niya ako na panagutan ka. Nagulat siya sa kanyang narinig. Hindi niya yun inaasahan, pero hindi niya may kakaila na nagdulot yun ng kakaibang saya sa kanyang puso. Meron lang siya isang kondisyon. Pagpapatuloy nito. Gusto niya na ako na mamahalan ng kumpanya at siguraduhin na mapalago yun. Kaya mo namang gawin yun, di ba? Oo naman. Kaya nga lagi akong busy. Sinisiguro ko na matutupad ang lahat ng gusto ni Daddy. Lalo na't sinabi niya rin sa akin na hindi na nila itutuloy ang kasal. What? Gulat na saad niya. Tama ba narinig ko? Hindi na matutuloy ang kasal ni na mama at dad mo? Yun ang sabi sa akin ni Dad. Nag-usap na raw sila ng mama mo. Si Mama. Sambit niya matapos maalala kung nasa ng kanyang ina at biglang nakaramdam ng pag-aalala. Bakit? Nasaan ba mama mo? Maging si Jomar ay nag-alala na rin dahil sa nakitang reaksyon niya. Nasa bar daw siya baka bumalik na naman siya sa paglalasing. Agad niyang sagot dito. Pupuntahan ko siya. Pagkatapos magsalita ay agad siyang tumayo at dali-daling naglakad palabas ng bahay. Sumakay ka na sa kotse ko, sasamahan kita. Hindi na siya nagdalawang isip at agad na sumakay sa kotse ni Jomar. Mabilis na lang nakarating sa bar kung saan naroon ang kanyang ina. Dire-diretso siya sa loob at nakita naman niya agad ito kaya dali-dali niyang nilapitan. Halika na ma, uwi na tayo. Agad niyang sabi, kasabay ng paghawak sa isang kamay nito at saka sinimula ng hilahin. Teka lang Roxanne, ano bang ginagawa mo? Pabulyaw na reklamo nito sa kanya habang pilit na nagpupumiglas. Tumigil siya at hinarap ang kanyang ina na ngayon ay kunot ng noo, halatang naguguluhan sa kanyang ginawa. Hindi paglalasing ang sagot sa lahat, ma. Kung ano man ang nangyari sa inyo ni Sir Francis, kailangan mo tanggapin yun. Alam ko masakit pero... Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Sino naglalasing? Putol nito sa sinasabi niya at hinampas pa siya sa braso pero hindi naman ganoong malakas. Hindi ba naglalasing ka kasi hindi na matutuloy ang kasal yun ni Sir Francis? Nasasaktan ka kaya? Imulat mo nga mga mata mo at tingnan mabuti kung naglalasing ako.
Muli nitong pinutol ang sinasabi niya at habang nagsasalita ay itinuro pa ang mga mesa kung saan ito nakaupo kanina. Wala nga siya nakitang inumin doon at ang dalawang kausap nito ay mukhang mga disenteng tao. Kung ganun, anong ginagawa mo rito? Medyo napapahiyang tanong niya sa ina. Napailing na lang ito at pagkuway inakay siya pabalik sa mesang iyon. Halika nga rito! Anito at nagpatianod na rin lang siya. Pasensya na kayo, Mr. and Mrs. Garcia. Baling ng kanyang ina sa dalawang taong kausap nito kanina. Ito nga palang anak ko si Roxanne. Siya talagang ikakasal at hindi naman ako. Nagulat siya sa kanyang narinig at napatingin sa kanyang ina. Ano sinasabi mo, ma? Pabulong na tanong niya rito pero hindi siya nito pinansin. Sila ang mga bagong business partners ko, anak. Si Mr. Jaime Garcia at ang asawa niya si Mrs. Fe Garcia. Sa halip ay pinakilala nito sa kanya ang dalawang kaharap na ngayon ay sigurado na siya ng mga negosyante. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap tungkol sa itatayo naming bar sa Karatig Bayan. Mas lalo siya napahiya dahil sa narinig. Hindi naman kasi niya akalain na business partnership pala ang dahilan kung bakit pumunta ito roon sa bar. Pasensya na po kayo. Iyon na lang ang nasambit niya at bahagya pang yumuko sa harap ng mag-asawang negosyante. Pagkatapos ay muli siyang bumaling ng tingin sa kanyang ina. Usap na lang po tayo pagkatapos niyo. Hintayin mo na ako, pagtapos na rin naman kami. Sagot nito at pagkatapos ay naupo na itong muli. Siya naman ay naglakad na palabas ng bar at nagtungo sa kinaroroonan ni Jomar. Pinauna na niya itong umuwi at sinabi na sasabay na lang siya sa kanyang ina. Hindi naman nagtagal ang paghihintay niya dahil ilang sandali lang ay lumabas na ang mama niya. Hindi siya nagsayang ng oras at pagharap pa lang nito sa kanya, inopen niya agad dito ang kanina pang bumabagabag sa kanyang isipan. Ngayon may paliwanag sa akin kung anong ibig sabihin ng sinabi mo kanina doon sa mag-asawang kausap mo sa loob. Kompronta niya sa ina. Nangunot naman na noon ito na para bang hindi alam kung ano ang ibig niya sabihin. Alin ba doon sa mga sinabi ko? Hindi kita maintindihan. Ipaliwanag mo nga sa akin. Sinabi mo sa kanila na ako ang ikakasal at hindi naman ikaw. Ah, yun ba? Napangiti ng bahagi ang kanyang ina. Sa wakas ay parang nalinawan din ito sa kung ano bang gusto niyang malaman. Nagkausap na kami ni Francis at nagpa siyang huwag nang ituloy ang kasal. Naghiwalay na rin kami para mawala ng pag-alangan natin sa isa't isa, lalo na kapag naging mag-asawa na kay ni Jomar. Magpo-focus na lang kami sa paggabay sa inyong dalawa at pag-aalaga sa batang isisilang mo. Seryosong paglalahad ng kanyang ina. Kaya kung gusto nyo, kayo na lang ni Jomar ang magpakasal. Sayang din naman kasi yung ibinayad namin sa organizer. Hindi na yun marerefund kung sakali. Wala ni isang salita ang lumabas sa bibig niya. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina ay naguunahan ng pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya yun mapigilan hanggang sa napayakap na lang siya na mahigpit dito. I'm sorry, ma. It's okay, anak. Ako nga dapat na humingi ng tawad sa'yo. Sagot nito habang hinahaplos-haplos ang kanyang likod. At saka, hindi naman na kami magkakaanak pa ni Francis. Matatanda na rin kami kumpara sa inyo ni Jomar. Sigurado ka po ba talaga na okay ka lang at hindi na maglalasing? Kumawala ito mula sa pagkakayakap sa kanya at pagkatapos ay hinampas siya na mahina sa braso. Hindi nga, ano bang akala mo sa akin? Kasi noon, kaya nga nakipag-partnership ako sa mag-asawang Garcia para malibang ako sa pagpapalakad ng negosyo. At saka iba na ang sitwasyon ngayon dahil may aabangan na akong baby na siguradong magbibigay ng kulay sa mundo ko. Hinaplos-haplos pa nito ang tiyan. Nang sumunod na araw ay formal nang namanikan si Jomar sa kanya, kasama ang ama nito. At napagkasunduan na ituloy na lang ang preparasyon sana na ginagawa ng mga magulang nila. Pero sa pagkakataong iyon ay sila na ni Jomar ang ikakasal. Inadjust lang ng 10 araw ang petsa para magkaroon ng extra time sa pagpili ng isusuot niya at pag-asikaso sa mga papeles na kailangan nila ni Jomar. Isang araw, habang abala ang karamihan, ay nagkaroon siya ng pagkakataong makalapit kay Mr. Capistrano at kausapin ito. Hindi pa siya nakakapagpasalamat dito at gustong-gusto niya yung gawin kahit medyo nahihiya siya. Maraming salamat po, sir, sa pagpayag mo na. Shh, hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin, iha. Napatunayan niyo sa amin kung gaano niyo kamalang isa't isa kaya deserve niyo maging masaya. Huwag niyo na kaming intindihin ng mama mo. Doon pa lang sa balita magkakapon na kami sa inyo. Sobrang saya na namin, lalo na ako, iha. Pahayag ng ama ni Jomar at ngumiti pa ito sa kanya. Sinisiguro na okay lang talaga ang lahat para dito. Alam mo naman siguro na hindi ako nagkaanak sa tunay kong asawa. Si Jomar ang nag-iisa kong anak, pero sa ibang babae.
At matagal na panahon bago ko siya naipakilala sa publiko. Nakasama ko lang din siya nung namatay na ang totoo kong asawa. Tahimik lang siya habang nagkukwento ito sa kanya. Masaya siya dahil ngayon pa lang, nakikita na niya na magkakagaanan sila ng loob. Makikiusap na lang ako. Naalagaan mong anak ko si Jomar. Lalo ng apo ko na nasa sinapupunan mo. Seryosong saad nito na agad naman niyang tinugunan. Pinapangako ko po, sir. Huwag mo na rin akong tawaging sir. Ilang araw na lang at magiging isang pamilya na tayo. Opo, dada. Medyo nahihiyapan sagot niya. Maayos na naidaos ang kasal nila ni Jomar at pakiramdam niya ay siya ng pinakamasayang babae ng mga sandaling iyon. Naging successful naman ang mama niya sa negosyong itinayo nito. Si Jomar ay maayos ding nagpapatakbo ang famous jeans and shirts. Wala ring problema sa pagbubuntis niya kaya wala na siyang mahihiling pang iba. At lubos niyang ipinagpapasalamat ang lahat ng iyon sa itaas. Lumipas pa ang mga buwan at isinilang na niya ang isang cute na batang lalaki. Masaya sila ni Jomar pero dobling saya ang naramdaman ng mga magulang nila. Hoy, Jomar, kulang pa to ha. Gumawa pa kayo ng gumawa ni Roxanne. Siguro mga 5 pa o kahit umabot pa ng 10 yan. Gusto kong mapo ng mansyon ng mga apo ko. Nagbiro pa ang ama ni Jomar pero pakiramdam niya ay seryoso ito sa mga sinasabi. Grabe naman po kayo, Dad. Maawa naman po kayo kay Roxanne. Ang liit niya nga lang po tapos papanakin mo pa ng 10. Pabiro ding angal ni Jomar. Uy, grabe ka naman sa maliit. Umangal naman siya sa sinabi ng kanyang asawa. Basta, lagi yung dadalhin sa mansyon ng apo ko ha, Jomar. Para naman magkaroon ng buhay ang malaking bahay na yon. Ayaw niyo naman kasing tumira doon. Patuloy ng ama ni Jomar pero sa seryosong boses na ngayon. Patapos ng bahay na pinapagawa namin ni Roxanne. By next week, pwede na kaming lumipat doon. Pero sigurado po na lagi namin kayong dadalawin. Seryoso ding sagot ni Jomar sa ama. Isang taon nang lumipas na masundan ng anak nilang lalaki. Babae naman sa pagkakataong iyon. At hindi pa roon nagtapos dahil paglipas ulit ng isang taon ay nabuntis na naman siya hanggang sa umabot ng 5 ang anak nila. 3 babae at 2 lalaki. Napaisip tuloy siya kung sinadya ba ni Jomar para matupad ang kahilingan ng ama nito. Pero hindi naman siya nagre-reklamo. Sobrang saya nga niya dahil sa sobrang lambing ng mga anak niya at higit sa lahat, malulusog at bibong-bibo. Kung minsan talaga ay susubukan ng tadhana kung gaano katibay ang relasyon at pagmamahal ng dalawang tao sa isa't isa. At ang nakakapagtamo lamang ng magandang wakas ay yung mga hindi sumusuko at nakikipaglaban para maging masaya. The End. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat! To God be the highest glory!